Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga latest moves ng PDP laban. Kung sa chess pa, these are wise moves. Nako, natataranta na, nagpapanik na ang powers that be. Junior, Mamsi, and Tamba. Unang wise move ng PDP laban after yung kudita sa Senado. Itong si Senator Robin Padilla, ginawang PDP laban president. Kasi yung dating presidente, si Congressman Alvarez ng Palawan, I don't know kung basta pinalitan. In-announce ito ni Senator Tolentino na si Senator Padilla na ang magiging PDP president. Okay. So, ano ang kinalaman nito sa PDP president doon na sa Senado, no? Alam nyo, yung sabi ni Senator Zubiri, isang dahilan bakit siya sinibak kasi hindi umuusad yung charter change. Hindi niya nasusunod yung kagustuhan ng powers that be. Alam nyo na. Alam ng taong bayan na gustong-gusto nila na maipasa na yung charter change para mag-perpetuate sila in power hanggang 2034 and beyond. Nako. So, ang nakabinbin na lang sa Senado bago itong nag-break sila, no? Bago napalitan si Zubiri. Yung resolution of both houses number 6. Yung resolution of both houses number 7 pasado na sa Kamara. Yung number 6 nasa Kongreso. Nasa Senado. Hindi pa nagagalaw. And then napalitan ang Senate President dahil mabagal hindi sumusunod sa utos. Ano ngayon? Ito yung nakita kong wise move ng PDP. Yung ginawang presidente ng PDP, naghain ng panibagong resolusyon sa Senado. Anong resolusyon? Resolution of both houses number 8. Ano ang nilalaman ng resolution both houses number 8? Magkakaroon ng charter change kailang through a constitutional convention. Okay? So, ibig sabihin, yung original, yung number 6 and number 7 kasi nga resolution, parehas lang yan. Okay? Parehas, identical. Yun ang gusto ng powers that be. Ngayon, na nag-file ng panibagong resolution of both houses number 8, wala na. Yung hinihintay ng powers that be na resolution number 6 na ma-approve, wala na. Nagreklamo na, nagpayag na ng pagkadismaya si Congressman Rufus Rodriguez. Siya po ang chairman sa House ng Constitutional Amendments. Sabi niya, dilatory tactics yung ginawa ni Senator Padilla. Dilatory, pan-delay o pang diskaril sa diskarte. Kung sa chess nga is pampagulo. So, yun po ang mga kaganapan ngayon na lalong nagpa-nervyos, nagpataranta, nagpapanik sa powers that be na gustong-gusto maipasa yung charter change. Lalo na, itong si Senate President Escudero na matibay yung paninindigan niya na anti-chacha. Sabi nga niya, handa siyang tapatin si Congressman Romualdez, Speaker Romualdez. Mag-meet sila Sunday. Handa niyang tapatin na wag na lang paasahin, sabi niya. Kasi yung
itong dalawang resolution, yung number 7 and number 6, malabo. Ano yung malabo? Sabi ni Senator Escudero, yung manner of voting. Ano ba? Paano yung pag-vote? Separate ba magbotos ang mga congressman and senador o joint? Up to now, hindi pa nare-resolve. Kaya, wala. Malabo ang kapalaran ng charter change na gustong mangyari ng powers that be. Kasi nga, paano ang pagboto? Talon-talo ang mga senador kung joint ang voting. I'm sure hindi papayag ang mga senador tungkol yan. So kung separate naman, inaamin ni Senator Escudero na kulang ng numbers. Kasi yung dalawang tutol na tutol sa charter change, yung minority, Pimentel and Hontiveros. Dalawa rin na tutol, nasa majority, Marcos and Cynthia Villar. O ngayon, mayroon pang bagong nabuo na solid 7. Nako, I am very sure itong solid 7 boboto against sa charter change. Wala na. Plus ito pang PDP laban. Anak ko, ang PDP laban po, huwag kayong magtaka bakit biglang pumanig sa majority. 4 yung PDP laban na yan. Padilla, Tolentino, Go, and Bato de la Rosa sumama sa majority. Parang lumalabas na pro-administration, pro-Marcos sila. Para, ano ba? Kailang, when worst comes to worst, papakita nila kung kanino sila loyal, itong 4 na PDP laban senators. Yan na, kaya gumagalaw na ang pinapagalaw nila itong si Senator Robin Hood Padilla. So, tingnan natin. So, 2 buwan na mag-break ang mga senador. Okay, so July, pagdating ata ng SONA ng Pangulo, July 22 ba ang SONA? Yun na, yung start ng 3rd regular session. Start na ng session, SONA. So, abangan na naman natin, ano ba ang sasabihin ng Pangulo sa SONA? Wala na akong gana nga makinig sa SONA. Kasi, yung unang SONA medyo okay pa dahil naniniwala pa ako na may magagawa. Kaya lang nung second SONA niya, wala, puros magaganda lang pakinggan. Okay. Alala ko pa yung sabi niya, yung internet speed na okay, tumaas tayo ng ranking sa internet speed, sabi niya. Mula noon hanggang ngayon, ang internet speed sa aming bahay, sa aming farm, mahina pa rin. Ano pa yung sabi niya? Yung kaya nating pababain ang presyo ng bilihin, bigas, isda, karne, gulay, asukal at iba pa. Kaya nating pababain through Kadiwa. Nako. Kadiwa, loko-loko yung Kadiwa na yan. Magdadalawang taon ng administrasyon nito, pinagmamayabang nila ang Kadiwa nila. Hanggang ngayon, di pa ako nakakita ng real o actual na Kadiwa store na napakalaki ang budget. Half billion pesos ang budget ng Kadiwa. Nasaan ang Kadiwa? So, dami pa yung smugglers and hoarders, your days are numbered. Bakit pataas ng pataas ang presyo ng bigas? Dahil may hoarding. Maro ang mga traders. So, number 1 na problema ngayon ng administrasyong ito, yung inflation, lalo na rice inflation.
Abot ata ng 26%. 23%. Kaya, ang plano nila is, yamen ang rice tarification law, bigyan ulit ng powers ang NFA mag-import ng bigas para NFA na lang magbenta ng bigas na mura. Kasi, ang mga traders, nag-hoard, kinokontrol nilang presyo, kaya walang saysay yung sona ng Pangulo na smugglers and hoarders, your days are numbered. Ibig sabihin pala yung days are numbered hanggang 2028, mamamayagpag ang mga smugglers and hoarders. So, good luck po sa PDP laban sa inyong mga diskarte at ang mga iba dyan, hindi na makatulog-tulog, wala na, nagpapanik na kasi yung gustong-gusto nila na charter change, maibabasura.